Sa huling bahagi ng 1940s at sa unang bahagi ng 1950s, ang pangalang Asyong Salonga ay naghatid ng mga takot at panginginig sa mga residente ng Tondo at sa mga kalapit na lugar nito. Si Asyong Salonga ay isang kilabot at kilalang pinuno ng isang gang, at ang kagaya nila Tutoy Golem, Tutki, Boy Zepanta at iba pang mga siga at kinakatakutang tao sa oras na iyon, ang Tondo ay naging isang lugar ng karahasan. Pero sino nga ba si Asyong Salonga, at paano nga ba siya pinatay? Yan ang ating alamin sa ating episode ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Tulad ng kasabihan, crime does not pay. Si Asyong Salonga ay 27 taong gulang lamang nang harapin niya ang kanyang kamatayan noong 1951. Siya ay binaril sa isang sesyon ng inuman sa araw na iyon. Sa edad niyang 27, siya ang number 1 tough guy o kinakatakutan noon, nang tinapos ng sospek ang kanyang pagiging kilabot, nang siya ay binaril at pinatay sa Coral Street, Tondo, Manila, noong October 7, 1951 dakong 5 p.m. ng hapon. Tila isa itong biktima ng gangland vendetta, at double cross, si Asyong ay itinumba. Binaril ito sa ulo, habang siya ay nakaupo sa isang counter ng tindahan. Mula sa kung saan, isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa isang Commando 38 caliber revolver, ang tumapos kay Asyong, mula sa hindi pa rin nakilalang sospek. Ang putok ay tumama sa ulo ni Asyong Salonga, tumama sa kanyang kaliwang sentido at tumagos sa kanyang bungo. Dinala siya agad sa St. Luke Hospital ng kanyang mga kapitbahay, ng mga nakakita sa kanya, nang kumalat at umagos ang dugo niya sa kanal. Namatay si Asyong Salonga ilang minuto pagkatapos nilang makarating sa ospital. Ang mga pulis ay hinuli ang isang Ernesto Reyes, na siyang kinilala at sinasabing pumatay kay Asyong Salonga. Maraming mga tawag sa telepono ang natanggap ng pulisya, ang nagturo kay Reyes bilang isang Tondo Toffee Slayer o isang tirador. Si Ernesto Reyes ay isang tauhan ni Carlos Capistrano, alias Tutoy Golem. Kaya agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis upang maisagawa ang pagsuko at pag-aresto kay Reyes. Ang sospek ay inaasahang isusuko niya ang kanyang sarili sa mga awtoridad. Ang mga ibang pulisya ay pinadala sa pinangyarihan ng krimen, bilang pag-iingat at paghahanda upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo, kung sakali ang mga tauhan ni Asyong ay maggigiganti sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Tatlong kalalakihan, ang isa sa kanila na kinilala bilang si Carlos Capistrano, alias Tutoy Golem, ay inimbitahan ng pulisya para sa investigasyon. Bagaman, naniniwala ang mga investigador, na si Asyong Salonga ay biktima ng gangland, and vendetta, at double cross, at ang isa pang anggulo, ay sinasabing politika ang nasa likod ng pagpatay kay Asyong. Napag-alaman na si Asyong, ay dating isang masugid na taga-suporta ng Liberal Party, ay kalilipat lamang ng suporta sa alyansa ng Nasyonalista Party. Ayon sa preliminary investigation na isinagawa ng pulisya, sina Asyong, Capistrano alias Tutoy Golem, at ang dalawa pa ay nanggaling di umano sa isang birthday party sa Ricafort Street. Mula sa birthday party, nagpunta sila sa tindahan na pag-aari ni Apolonio Santos, sa Coral Street, na kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang inuman ng beer. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Capistrano alias Tutoy Golem, na ang teritoryo ay sa San Nicolas, ay nakikipagtalo kay Asyong Salonga, na ang teritoryo naman niya ay ang Tondo. Ipinagpalagay ng mga investigador, na nang magkita ang dalawa, sa isang okasyon ay nagpasya silang pag-usapan ang kanilang hindi pagkakaunawaan, kaya't inanyayahan ni Asyong Salonga si Tutoy Golem sa isang inuman. October 7, 1951, ang mga pangyayari ay nagresulta sa pagpatay, ayon sa nakalap na investigasyon ng pulisya, mula sa nag-aatubiling mga saksi, ay nakaharap di umano sina Asyong Salonga, Capistrano alias Tutoy Golem, at ang kanyang dalawang kasama na nakaupo sa harap ng tindahan. Si Tutoy Golem at ang kanyang mga kasama ay sinakop ang isang upuang kawayan, habang nakaupo naman si Asyong sa counter ng tindahan, na tila walang kaalam-alam sa susunod na mangyayari sa kanya. Matapos inumin ang laman ng ilang mga bote ng beer, si Tutoy Golem, ay tila nagkunwaring may sakit,
na tumayo at nagsimulang magsusuka, iyon na pala ang kanilang plano at signal para iligpit ang walang kaalam-alam na si Asyong. Ang isa sa kanyang mga kasama ay agad na tumayo din, at umatras ng ilang hakbang at agad na hinugot ang baril na nakasukbit sa kanyang baywang, at ipinutok ng isang beses kay Asyong, pagkatapos ay hindi na ito nakatayo, at nawalan na ng kontrol sa sariling paa, at agad na bumagsak ang kanyang katawan sa eskinita, sa ka-squatterang lugar ng Tondo. Si Asyong Salonga, na isang sanitary inspector, ay may 12 na kinakaharap na kaso, tulad ng illegal possession of firearms. Ang kanyang pangalan ay nadawit sa maraming kaso ng pagpatay, at homicide, ngunit kahit papaano ay palagi itong nakakalusot at naaabsuelto. Inaresto at ikinulong ng pulisya si Ernesto Reyes, 27 taong gulang na nakatira sa 235, Leonor Privado Street, Tondo, Manila, at walang inirekomendang piyansa. Isinuko niya sa mga pulis ang ginamit niyang baril, na isang .38 caliber commando revolver. Itinanggi ni Ernesto Reyes na binaril niya si Asyong, at sinabi niya, na ito ay isang aksidente lamang. Sinabi pa niya, na ang kanyang baril ay aksidente niya itong nadala, dahil sa isang away nila minsan, kasama ang isa sa mga tauhan ni Asyong Salonga. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Bago po tayo magpaalam, ay paki-like and subscribe lang po ang aming munting channel, dahil malaking tulong po ito para sa aming mga content creator. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.